Hey church! Please take note of our updated Sunday celebration schedules. Morning celebrations are at 6:30 a.m., 9 a.m., 11:30 a.m. Afternoon celebrations are at 2:30 p.m., 4:30 p.m., 6:30 p.m. Come early, bring someone with you, and let's worship together as one family. Hey church! Please take note of our updated Sunday celebration schedules. Morning celebrations are at 6:30 a.m., 9 a.m., 11:30 a.m. Afternoon celebrations are at 2:30 p.m., 4:30 p.m., 6:30 p.m. Come early, bring someone with you, and let's worship together as one family. Hello everyone, welcome to His Life TV. Welcome to His Life City Church. This is the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. And this is how we know what real love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. Ang linaw po niyan sa 1 John 3:16. And of course, kung napapanood nyo kami ngayon sa broadcast na ito, we'd like to ask you to share this link to your friends as well. By the way, my name is Hervey Faustino from the Couples Tribe. Mag-iwan po kayo ng comments, type in where you are watching us from, and later also, kung meron nag-highlight na word sa inyo during the celebration, gusto rin namin malaman ito at isend nyo rin po sa amin. Before we continue with our broadcast, I'd like to share a verse with you from Philippians 1 verse 6. It says, "And I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns." Let us pray. Heavenly Father, we acknowledge you. We allow you, Holy Spirit, to move in our midst. We want to thank you, Lord God, for allowing us to hear this broadcast and prepare our hearts and our minds that we can hear from you today. Bless the entire celebration. This we pray in Jesus' name. Amen.
Let's worship the Lord. Savior King, we wait on your return. From now till then, we live to sing this song. Yahweh, oh Yahweh. Let's praise the name of Yahweh. Praise the God who is worthy of it all. Amen. Be afraid to lift those hands and praise.
them up. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anyway. Every promise kept. Yeah. Give it all you got, church. Sing it out. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anyway. Every promise, goodness, every step, each and every breath, I'll praise you anyway. Praise, giving praise, giving praise in the highest praise, giving praise, giving praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. I'll praise you anyway. Oh, mountain or valley, I know that you're with me there. We'll praise you anyway. Oh, when the valley's low and the mountain's high, we will shout your praise. Whatever season we're in, you're most worthy, God. I'll sing. Praise, giving praise, giving praise in the highest praise, giving praise, giving praise in the highest. He is worthy, yes, He worthy of all of the praise, giving praise, giving praise in the highest praise. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation
positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Will there hear people sing, holy to the King of Kings, holy. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Ibinigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong habag at biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat buhay ko'y ialay. Taas po natin ang ating mga kamay. Awitin po natin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, ang hari ng langit, hari ng buhay. Ang pintuan ng puso ko
Sinasamba ka namin sa lugar na to, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming tagapagligtas. Nararapat, Panginoon, ang buo naming lakas, pag-ibig at pasasalamat. Panginoon, sinasamantala po namin ang pagkakataon upang pasalamatan ka. Lord, purihan ka sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Lord, walang araw na ikaw'y nagkulang, Panginoon. Lord, walang araw na ikaw'y nagbintis, Lord God, sa katapatan mo, sa pag-ibig mo sa bawat isa. Lord, nararapat po kayo. Lord, sa buong lakas na pagsamba, Panginoon, nararapat po kayo. Lord, sa lahat ng papuri at pasasalamat, Lord God. Lord, thank you for gathering us in this place, Lord God. Thank you for allowing us, Lord, to sense your presence, Lord, to feel your love, your embrace right now. Thank you, Lord, for welcoming us, Lord God, with open arms, Lord. Salamat po, sinasalubong mo kami ng pag-ibig. Sinasalubong mo kami ng kabaitan mo, Panginoon. Salamat, Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Panginoon, salamat po, hindi nagmamaliw ang pag-ibig mo sa bawat isa. Salamat, hindi ka nagtatangi, hindi ka namimili, Panginoon. Mahal na mahal mo lang kaming lahat, Lord. Kaya po kami nakakatayo, Lord, kaya kami nakakapagpuri at nakakasamba. Dahil mahal na mahal mo lang kami, Panginoon. We give you all the glory, Jesus. We give you all praise. We worship your holy name, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, amen and amen. Come on, give him praise. The best clap offering to our God. Thank you, Lord. Woo! Praise God. Amen. God is so good. Amen po. Sobrang sarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Pwede po bang pakisabi sa katabi mo, bago po tayo maupo, pakisabi naman, buti na lang nandito ka. Praise God. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Alright. Thank you, Lord. Yung iba po siguro, maaga nag-lunch, no? Yung iba fasting. Alright. Meron po akong son. Meron po akong one-year-old son. And every time I look at him, praise God po. Miracle lang po talaga. Ang mga bata. And ang cute-cute. Ang cute-cute ng mga bata. Di po ba? So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa aking anak. And totoo po pala yung sinasabi ng karamihan, lalo na po yung mga magulang na mabilis lang, sabi ng mga magulang. Mabilis lang silang lalaki. Napakatotoo po kasi parang kailan lang, bit ko lang siya, wala naman siya magawa kung wala ako. Pero ngayon, tinatakbuhan na po ako. Talagang pinapagod po ako, nagpapahabol pa, no? And nag-start na rin po kaming medyo maggasgasan. Dahil natutunan po niya ang maliit na salita na talaga naman nagpa-struggle po sa akin. Ako po'y nagturo, hindi ko po alam kung pagsisisihan ko ba na tinuro ko yung word na no. Bakit ba pag natutunan nila yung no, lagi na lang sila magdo-no sa lahat ng bagay, no? Matulog ka na, no. Kumain na tayo, no. Isang subo pa, no. No, bibigyan kitang fruit after. No, lahat na lang po no. And meron po pong isang naturo sa kanya, ito yung word na help. Sabi ko, kapag ka hindi mo kayang gawin yung mga gusto mong gawin, say help. So kapag ka nire-wrestling na po siya ng tatay niya, help, help, sabi niya. So tutulungan ko naman siya. Kapag di niya mabukas yung pintuan ng car niya, sabihin po niya, help. So tutulungan ko siya. Pag di niya mabukas yung water bottle niya, help, help, sabi po niya. Lately po, hindi na niya sinasabi. Kaya kahit na nakikipag-wrestling yung tatay niya, lumalaban na siya. Ano, ha? Sabi pa niya eh. No? Tapos pinipilit niyang buksan hanggang sa ma-frustrate siya. Nagre-red na po yung mukha niya. Hindi siya magpapatulong. Sabi ko, say help. No. So pinipilit na niya mag-isa. As parents po, we train our children to be independent. Diba ba? Sabi nga po sa Bible, sila ay parang mga palaso sa lalagyan ng pana ng mandirigma. Ang mga bata daw po ay parang palaso na habang nasa atin po sila sa pamamalagi natin, sila po ay ating itutuwid, pipinuhin, talagang lilinisin, tapos talagang sisiguro din na matulis para kapag panahon na napakakawalan na natin sila, malayo yung mararating nila, makakalipad sila na malayo at matutumbok nila yung kalooban ng Panginoon. Amen? It's important that they grow up independent. But for the children of God, it's exactly the opposite. Amen. If you want to mature, you should be increasingly dependent on God. Amen. For a follower of Christ, there's no such thing as personal independence, personal freedom, or personal sovereignty. It's all a delusion.
Amen po. As we mature in faith, we don't go from dependence to independence. Kaya ko na to. Okay na ako mag-isa. Hindi po. But from being independent to Him dependent. Ngayong hapon pong ito, ang pag-usapan po natin ay pinamagatang Him dependent. Amen? Hindi independent. Amen? Him dependent. To help us understand the difference between being dependent and independent, let's look at the definitions po. Ang dependent, it's the state of relying on or needing someone or something for aid, for support, reliance, confidence, and trust. Ito po yung dependent. Ang independent naman, ito yung self-governing. Self-dependence, no? Self-reliance. Sa sarili mo, ikaw nagdidepende at nakasandal. Self-sufficiency, self-supporting. And I want to remind everyone sa mga katotohanan pong ito that we all have limitations. Parang ayaw tanggapin ng iba, nag-i-struggle, di ba? Kahit gaano pa po tayo kalakas, katalino, may hangganan yung alam natin at kaya natin gawin. Tama po ba? Isa pa po ay we all have weaknesses. Amen. Kahit ayaw natin, ito po yung totoo. Kahit gaano pa tayo kagaling, ka-eksperto sa buhay, meron at meron po tayong kahinaan. Amen. Hindi natin mape-perfect kasi we are all imperfect. We are not error-free. Kahit minsan po, no, pakaingat na natin. Everyone has flaws and shortcomings. Therefore, we all need God. Amen. Kailangan na kailangan po natin ang Panginoon dahil limitado tayo. No, may kahinaan tayo. Imperfect po tayo. We all need God. And the wisest thing to do is to acknowledge, number one, to acknowledge your need for God. Acknowledge po natin yung pangangailangan natin sa Panginoon na kailangan natin ng Panginoon. At sana po ngayon, mas ma-realize natin kung gaano kalalim yung pangangailangan natin sa Kanya. You were created to be dependent. Ginawa tayo ng Panginoon para magdepende po sa Kanya. God created you with dependent limits. Sinadya po ng Panginoon na may mga weaknesses tayo, limitations tayo, no? Para bumalik tayo sa Kanya at magdepende tayo sa Kanya. Actually po, everything God created was created with limits. Ang isda, hindi po yan makakalangoy sa bukirin. Ang tupa, hindi rin po yan mabubuhay sa lawa. Kahit gaano kalaki ang mga elepante at kagigiting, hindi po yan makakalipad. No, lahat may limit. The winds, water, and ground are all designed with different physical properties that set limits on their function. Even a day, kahit po minsan gusto nating stretch more than 24 hours, di ba? Even a day has a limited amount of hours. And a week has a limited number of days. Human beings, tayo po, no? We're designed with limits. Limits of gender, dalawa lang yan. Limits of strength, limits of wisdom, and limits of talent. Minsan kahit gusto natin maging part lahat ng worship team, pero wala di ba? Hindi binigay, hindi pinagkaloob. Limit. Okay? Every human being has physical and spiritual limits. The only unlimited being is the Lord Almighty. Amen? The only unlimited being is God, the Lord Almighty. Ang sabi po sa Isaiah 40:28-31, have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. Diyos po siya, hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. The creator of the ends of the earth. Siya po yung gumawa, siya yung nagsimula, siya ang pasimula. He does not faint or grow weary, hindi siya napapagod. His understanding is unsearchable. Napakatalino ng Panginoon. In fact, sabi po dito, He gives power to the faint. Ibig sabihin, siya po ang nagbibigay. Sa Kanya nanggagaling. Sa Kanya pinagmumulan. And to Him who has no might, He increases strength. Even youths, kahit po yung mga kabataan na para bang walang pagod, no? Hindi napapagod. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But those who wait for the Lord, those who depend on the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. God has no limits to His strength. Amen? But we do. God has no limits of time, but we do. God has no limits to His wisdom, but we do. God has no limits to His control, but we do. God does not age, but we do. Kahit minsan di na natin matanggap yung edad natin, no? God has no limits to His knowledge, but we do. God has no limits to His holiness, but we do.
God has no physical limits, but we do. God has no limits, but we have many. Amen? When isa pong parte ng history ng Russia is when the communists took over Russia, they tried to change the 7-day cycle to increase productivity. So ang goal po nila is lalong tumaas ang ekonomiya. So ang propose po nila, they proposed that the machines need never be idle. Walang titigil sa pagtatrabaho, ang sabi po nila, magtuloy-tuloy lang tayo para mag-prosper lalo yung bansa. So they made their week 10 days. Meron po palang ganon, no? Na yung 7, ginawa nilang 10 days po yung isang linggo nila. So they did that experimentation for 12 years. Ang nangyari po, hindi na halos nagkikita-kita yung magpapamilya kasi ang lalayo ng day off, hindi na sila nagkikita-kita, iba-iba yung day off nila. And then, ang dami po nalungkot, nanghina. The animals began getting sick. The people began getting sick. And the productivity, yung ini-aim po nila, went down. Lalo pang bumagal. Lalo pa nabawasan. So after 12 years of experimentation, they went back to 7-day cycle, 6 days of work, and 1 day of rest. Ang talino po talaga ng Panginoon, di ba? Ginawa niya tayo na may limits and weaknesses. God knows our limits and weaknesses. That's why He instituted Sabbath. Ginawa po niya yun para napapahinga po tayo, no? We need to rest from our normal daily work to rejuvenate po from our physical and spiritual health, no? To remind us that we are not unlimited. Amen? Sino po yung nagpapasalamat na merong yan, Sunday celebration, kung saan po ay napapahinga tayo, no? Nare-rejuvenate tayo physically and spiritually. Sa tingin ko po, marami sa atin yung hindi na makakapagpatuloy ng isa pang linggo kung hindi muna tayo hihinto, di ba? At talagang magpapa-apos-pos sa Panginoon. Amen? It reminds us, Sabbath reminds us, both our physical and spiritual limits. Amen? Siguro nung bata-bata ka pa, nakayanan mo yung hindi ka natutulog ng 2 araw o 3 araw. Meron po ba dito? Yung nakayanan mo yon, di ba? Nang straight, walang tulugan. Pero nung tumatanda ka na, 2 to 3 naps pa nga sa buong araw. Di ba? Hindi mo na kaya. O yung youth hindi nakaka-relate. Someday you will. Darating din kayo dyan. Okay? So, ito po, tulog pa lang. Tulog pa lang, sleep deprivation. Tulog pa lang po. Ano na yung nagagawa sa atin ng puyat? Now, the sleep deprivation leads to trouble of thinking and concentration. Tama? Hirap po mag-focus, di ba? Memory issues. Nagiging makakalimutin ka na. Mood changes. Kaya pala. Puyat lang pala siya. Accidents and injuries. Ano pa po? Weakened immunity. High blood pressure. Risk for diabetes. Weight gain. Risk of heart disease. Mental health problems and sleep disorders. Pwede po bang pakisabi sa katabi mo, hindi ka si God Junior, matulog ka. Amen? Amen? All of our limits are designed by God. Sinadya po ng Panginoon yan to draw us to come and lean on Him. Sinadya po ng Panginoon yan para hanapin natin siya, bumalik tayo sa Kanya. Amen? Magdepende tayo sa Kanya with humility and dependence and gratitude. Praise God for the strength and obedience and worship. Amen? And even when you feel strong and all seems well. Minsan po, di ba, hindi mo feel magdepende kasi parang okay ka naman. Parang okay ka naman eh. Even when you feel strong and all seems well, keep depending on God. Magdepende ka pa rin kahit parang okay ka lang. Kahit parang kaya mo na. Amen. Health, productivity, and success, ang gaganda po ng mga bagay na yan, should produce deeper gratitude and worship. Amen? Not self-reliance and pride. Amen. There's a temptation po to find pride in our abilities and accomplishments. Nakakasilaw po yung mga bagay na yan. Minsan, hindi po natin napapansin, baka hinuhugutan na natin ng kalakasan yung physical strength and health. There's a temptation to find pride po sa our sharp minds, no? Our social abilities, our ability to lead and control, and our successes. Let's not take credit for this. Amen? These are things we could never produce or achieve on our own. Di po natin magagawa yan sa sarili nating kalakasan. May we never forget that every cell in our body and every neuron in our brain is dependent on God. Amen? I cannot make my lungs work. I cannot make my kidneys work. I cannot make my heart beat. Amen? Every success we've achieved has depended
on the supernatural forces we cannot control, caused by the supernatural God who has all control. Amen. And all our natural abilities, para bang natural kasi sa Kanya yan eh. These are gifts from God. Amen. Alam niyo po ang nakakalungkot, sa isang tao pong self-reliant or self-dependent, no? Kapag dumating po yung unexpected, unwanted, unplanned, or painful comes your way, you panic. Sa isang tao po nakadepende sa sarili, pag dumating yung mga bagay na sitwasyon na hindi ka aya-aya o kaya masakit, nagpapanik yan. Bakit po? You panic because suddenly you're faced with your smallness. Nare-remind ka, nare-realize mo kung gaano ka kaliit, kahina. You're faced with your weakness and vulnerability. Amen? Weaknesses and limits have purifying effect. Sino po nag-agree, no? Yung weaknesses natin and limitations po natin, it exposes the danger of self-reliance. Pinapakita niya sa atin kung meron na po tayong delusion of independence. And praise God, while incredibly painful, ito naman po ay napakagandang tool, no? In the hands of our loving God para i-redeem tayo o ibalik tayo sa Kanya. Amen. Weakness simply demonstrates what has been true all along. We are completely dependent on God for life and breath and everything else. Amen. Amen? You were made needy so that neediness would drive you to God. Ginawa po tayo, sinadya po tayo na may pangangailangan para itulak tayo papalapit sa Panginoon to find all that you ever need in Him alone. And your limitations are mercifully given to you to remind you that God is not limited. Amen? So in your smallness, weakness, and vulnerability, you can run to the one who can sustain you. Amen. So let's acknowledge our need for God. Acknowledge po natin ang pangangailangan natin sa Panginoon. Lord, I cannot survive without you. Amen. I cannot live independently from you. I want to find myself more and more dependent on you. Sana po yun yung desire na mapuso natin ngayon. I need to completely attach myself to you. And Lord, I'm sorry for my independent spirit. Patawarin mo ako, Lord, sa mga pamanahon na nagdedepende ako sa sarili kong kalakasan, sa sarili kong alam. Amen. We need God. I need God. Amen? And you cannot say to your neighbor, I don't need you. Meron po silang kalakasan na makakatulong sa kahinaan natin. May mga gagawa naman tayo para mapunan yung mga pangangailangan nila. We are interdependent po with each other as family and community. Amen? And solely dependent on Jesus Christ. So number one po, let's acknowledge our need for God. Amen? Pangalawa po, move from self-dependence to God-dependence. Amen. Move from self-dependence. Lahat po tayo may parte sa buhay natin na matigas. Lahat po tayo may parte sa buhay natin na pwedeng sarili nating lakas ang pinapairal natin. At hindi pa natin hinahayaan ng Panginoon na siya ang manguna sa atin. Sabi po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Napaka-powerful po ng part na to. Sabi dito, apart from me, sabi ni Jesus, you can do nothing. Should we take this literally or metaphorically? Sa tingin niyo po, should we take this literally? Literal ba to? O should we take this figuratively? Sa totoo lang po, kung iti-take natin to literally, malaking benepisyo sa atin. 'Di ba? Kung ganitong klase yung pagdedepende mo sa Panginoon, sa lahat ng bagay, alam mo, wala kang magagawa kung wala siya. Di po ba? But then we know that it isn't that the disciples could do no activity without Jesus. Of course, alam naman po natin that they could be active without Jesus. Amen? There are many individuals who don't follow Jesus Christ have accomplished big and amazing things. Di po ba? Marami tayong kilala dyan na wala naman Jesus sa buhay nila pero nagawa nila to, nagawa nila yan. Amen? Ang sinasabi po ng talatang ito, yet they and we could do nothing of real or eternal value without Jesus. Without relationship and reliance on Jesus, we are incapable of bearing fruit that will last and accomplishing anything truly meaningful for God's kingdom. So napakatotoo po that without Jesus, we can do nothing. Kung wala si Jesus, walang kwenta lahat kahit ano pa po yung maabot natin sa buhay. Amen. Sometimes we think we need God for the big things in life.
but we can handle the small things. Minsan po akala natin, okay Lord, magdedepende ako sa iyo sa mga mahihirap, malalaking bagay, hindi ko kasi kaya yan. Pero ito Lord, maliit lang, sanay na ako dito, eksperto na ako dito, maraming beses ko nang ginawa to, akin na to. The truth is, we need Him in everything we do. Amen? Kahit po yung pag-angat lang ng daliri natin, kailangan natin ng Panginoon. Amen? Kahit po yung mga bagay na expert na tayo o sanay na natin ginagawa, kailangan pa rin po natin ang Panginoon. Psalm 127 po reminds us that we were not designed to make it on our own. Hindi po tayo dinisenyo ng Panginoon, no, para buhatin ang mga bagay-bagay at gawin ang mga bagay-bagay sa sarili nating lakas o kaparaanan. Kino-confront po nito ang delusion of strength, of loading all the burdens of life on your shoulders and trying to make it on your own. Basahin po natin, Psalm 127. Sabi po dito, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved. Oh, sleep. Ang sinasabi po dito, kahit gaano pa kasipag, kahit gaano karaming pera, amen, kahit gaano pa karaming CCTV at marami pong mga aso ang magbantay sa atin, kay Lord po talaga yung proteksyon, kay Lord po talaga yung pagpapala, nakadepende po sa Kanya, amen, yung mga mabubuot, magagawa natin sa mga buhay natin, amen. And look at this verse, next verse, sabi po, behold, children are a heritage from the Lord. Kahit po yung pagkakaroon ng anak, hindi natin yan mapipilit na gusto ko 4, magkakaroon ng 4. Hindi, pati yan nakadepende kay Lord. Sabi po dito, kayamanan sila, gagaling sa Panginoon. The fruit of womb a reward. Regalo po sila mula sa Panginoon. Amen? Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Amen? This verse don't give us the permission to be lazy or to be irresponsible. Hindi po sinasabi ng verse na to, wala na pala kayong gagawin, magdedepende lang kayo kay Lord. Actually po, no, God calls you to faithful work and to exhaust your effort at whatever He calls you to do. No, the point of this verse is, your effort is never enough because you are not hardwired to go it on your own. Amen? Kahit yung pinagsama-sama po nating lakas, hindi yan sasapat para magawa natin yung mga plano natin, makuha natin yung mga achievement na to, yung mga pangarap na to. Amen? Kailangan po natin ang Panginoon. God is your keeper. God is your protector. He builds with you. Amen? Kailangan po natin ang Panginoon. At kung hindi siya kikilos, hindi siya gagalaw, wala lahat ng to. Amen. When we place our trust in our own strength, ito po kasi yung danger nito, no? When we place our trust in our own strength, we open the door to failure. Kapag po nagtitiwala tayo sa sarili natin, wag na po tayo magtaka na marami po tayong mga pagkakamali magawa, no? And sino po dito yung ayaw na ng mga pagkakamali na talaga magkukos pa sa atin ng maraming pagsisisihan o kaya naman mga heartaches, di po ba? Kaya naman magdepende na tayo sa Panginoon. Isa pong kwento sa Bible, ay yung kwento ni Joshua and the Israelites and the Gibeonites. So, meron pong command ang Panginoon sa Israelites na kapag pagpasok nyo sa Promised Land, lipulin nyo lahat ng klase ng lahi. Talagang patayin nyo lahat sila, ang mga kaaway, sabi ng Panginoon. Kasi kung hindi nyo sila papatayin, sila yung magdudulot para makagawa kayo ng mga detestable things against the Lord. Mga bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon at ilalayo nila kayo sa Panginoon. Yun po yung command, okay? So sila naman, talagang victory after victory. Talaga napas lang ang buong nation na to. And then after that, another victory. And then another victory. And then isang araw po, nagkaroon po sila ng mga bisita. Basahin po natin sa Joshua 9. Sabi po dito, ng mga bisita nila, sila po yung mga Gibeonites, no? Sabi nila, your servants have come from a very distant country. Napakalayo pa ng pinanggalingan namin. We have heard of the might of the Lord your God and of all He did in Egypt. So we have also heard what He did to the 2 Amorite kings, east of the Jordan River, King Sihon of Heshbon and King Og of Bashan. So our elders and all our people instructed us, pinadala kami dito. Okay, take supplies for a long journey. Go meet with the people of Israel and tell them, we are your servants. Nakikipag-isa po kami sa inyo ngayon. Ang sabi nila, please make a treaty with us.
So nakikipag-isa sila na talagang magiging slave nila at wag silang papatayin. Okay? Ganun po yung agreement. So sabi nila, verse 12, this bread was hot from the ovens when we left our homes. Pinakita pa po nila yung mga baon-baon nila. May amag na. Oo nga, expired na yung mga dilata. No? But now, as you can see, it is dry and moldy. These wineskins were new when we filled them, but now they are old and split open. And our clothing, tignan niyo po yung mga suot namin, yung sandals namin are worn out. Pudpud na from our very long journey. So the Israelites examined their food. Tinignan po nila maigi. Oo nga, no, amag na siguro ang layo-layo ng pinanggalingan ng mga to. Talagang umabot pa sa punto na talagang nasira na yung pagkain nila, napudpud na yung mga tsinelas nila. Hindi po nila alam na dinideceive lang sila. No? Sabi po dito, so the Israelites examined their food, but they did not consult the Lord. Amen? Then they made a peace treaty with them and guaranteed their safety. So nagkaroon po sila ng pag-iisa. Hindi po nila alam, ilang araw lang nakalipas, nakita po nila kapitbahay lang pala nila. Nandun lang po sila sa promised land. The great error of Joshua and Israel with the Gibeonites was that they relied only on what they could see, only on what they could hear and touch from the Gibeonites. No? And their senses failed them. Amen? Na-convince po sila dun sa material. They did not seek God. Amen? Nag-rely po sila dun sa nakikita nila na neglect nila yung spiritual direction ng Panginoon. Kaya nag-lead yun sa deception. Amen. Hindi ko po sinasabi na pagdudahan nyo yung mga kliyente nyo. O kaya naman yung mga customer nyo, ay sobrang bait nito, siguro scammer to. Hindi po Hindi ko sinasabi ang sinasabi ko po dito, kahit pa, ang nangyari po kasi sa kanila, victory after victory after victory. And then hindi nila napansin, nakadepende na sila sa sarili nila. Kasi nakita na namin to, ginawa na namin to dati, alam na namin to, kaya na namin to, napakadali na lang na bagay nito. Hindi na po sila nag-inquire, nagkonsulta sa Panginoon. Amen. Amen. Sana po sa mga desisyon natin sa buhay, kahit gaano ka pa ka-expert dyan, kahit talagang alam mo na yung gagawin dyan, stop. Then makinig ka pa rin sa Panginoon. Kasi siya yung magtuturo sa'yo kung go or no. Left or right. Yes or no. Alam ni Lord, nakikita ni Lord yung bigger picture. Amen? Amen? At kung magdedepende po tayo sa Kanya, ililid niya tayo. Sabi po sa Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. Pati dun sa maliit. And He will show you. Iga-guide ka ng Panginoon. Ide-direct ka ng Panginoon. He will show you which path to take. Amen. Amen? God will not go forth with the man who marches with his own strength. Hindi po sasamahan kasi ni Lord ang isang taong naglalakad sa sarili niyang kalakasan. Opo? Move from self-dependence to God-dependence. Move from self-made paths. Baka po meron na tayong mga, sa tingin natin, ito to, tama to, self-made paths. No, let's move to Spirit-led steps. Hayaan po natin ilid tayo ng Panginoon. Amen? Speaking of a man marching with his own strength, naalala ko po si Jacob. Familiar po ba kayo kay Jacob? No? Si Jacob po may kakambal, si Esau. Anak po sila ni Isaac and Rebecca. So pinangalanan po siyang Jacob kasi ang ibig sabihin po ng Jacob is heel grabber. Dahil nung lalabas na po sila, nauna po yung kuya, parang nag-aagawan sila, nag-uunahan sila sa tiyan pa lang, nakagrab po siya doon sa heel ng kuya niya. Okay? Nakakalungkot po itong si Jacob, lumaki po siya na manipulative. No? Lumaki po siya na cheater, dishonest person. Nanloloko siya, nagsisinungaling po siya, he was a trickster. No? He took advantage of his brother by getting Esau's birthright. Sinamantala po niya yung panahon na gutom yung kuya niya, tapos kinuha niya yung birthright. He stole the blessing of Esau as well. Ninakaw po niya yung blessing na para sa panganay. Tapos, he deceived his father. Niloko niya yung kapatid niya, tapos dineceive pa niya yung tatay niya by pretending to be Esau. So, nagkagulo-gulo po yung pamilya nila.
To the point na galit si Esau at gusto siyang patayin. Gusto niyang patayin si Jacob. Ngayon yung tatay po, yung nanay niya, nakakonnive po niya dun sa scheme na yon. Sabi ng nanay, hindi ko kaya mawala kayong dalawa. Magpakalayo-layo ka. Pumunta ka dun sa uncle ko si Laban. Sabi niya, pumunta ka dun sa kapatid ko. Sabi niya, uncle mo na si Laban. Sabi po niya, dun ka muna. Sabi niya, palamig ka muna. So, umalis po si Jacob, nagpakalayo-layo po siya at doon siya nakapag-asawa. Nakapag-asawa po siya. Hindi lang isa. Dalawa. Alam niyo po yung masakit dito? Magkapatid. Grabe, no? Pinagkapatid pa niya. Amen? And they had large family, pero malaking pamilya, pero magulong pamilya. Amen? Strife and division in their family and relatives, nagkaaway-away po. They had baby competition. Imagine niyo po, no? Nagkaroon ng baby competition. Hindi nabubuntis to. Tapos nabubuntis to, nagkainggitan, nagkaselosan. Tapos ito, binigay yung alipin niya. Sige, para mabuntis kami. Nagkaroon po ng baby competition. So nag-away-away din po yung magkakapatid na yon, yung mga anak niya, okay? So makikita niyo po yung anggulo ng buhay ni Jacob, di ba? Dahil sa sarili niyang kaparaanan, sarili niya pong pagdedepende sa kanyang sariling desisyon, sariling alam. Because Jacob wants to be blessed through human efforts, no? Gusto po niya yung blessing by his own way. And for most of his life, he connived and schemed to get his way. He manipulated people around him to get his heart's desire. And then after 20 long years, imagine 20 years, no? 20 years na ganun po yung buhay niya, God gave him the desire to go back home. By doing something sa kanya pong circumstances, no? His present circumstances became unbearable. Hindi na niya kaya kasi ang daming conflict. Okay? So, binigyan po siya ng desire ng Panginoon na bumalik sa pinanggalingan niya. Doon sa pagbalik po nila, naglalakbay sila, meron pong masamang balita ang kanyang mensahero. Sabi niya, Sir, bad news. Paparating po yung kapatid niyo, si Esau. May kasama pong 400 men. Sabi niya, sino po naniniwala na kung makikipag-chika-chika ka lang sa kapatid mo, mag-hi, kumustahan kayo, tapos kakain lang kayo, hindi mo na kailangan ng 400 men. Pero kung papatayin mo siya, lilipulin mo yung buong kanya, kaya magdadala ka ng 400 men. Amen? So makita po natin yung purpose dito ni Esau, di ba? Galit siya. No? Talagang nandun yung puot, yung galit. And then, ang nangyari po ay nanalangin si Jacob. Wow, nag-pray naman pala. Sabi niya, Lord, pinapaalala ko po 20 years ago, sinabi niyo, i-bless niyo po ako. Lord, i-deliver mo po ako sa kapatid ko. So, after po niya mag-pray, alam niyo po ang ginawa niya? He took up his own strategies again. Sino po dito yung after mo mag-pray, talagang paparaanan mo ulit, gagawin mo ulit yung plan B, mga strategies mo. Ganun po ang ginawa ni Jacob, okay? Ang naisip niya, magbigay siya ng very generous gift, no? Series of gifts pa nga. Intended to appease Esau para lumambot ang puso ng kapatid niya, okay? At alam niyo po yung ginawa niya? Okay, pinauna niya yung mga pamilya na hindi niya masyadong favorite. Mauna sila. Tapos, yung mga favorite dito, tapos nagpahuli po siya. Hindi po ba kung talaga nagtitiwala na siya sa Panginoon, haharap siya. Diba? Siya mismo, hindi yung paunahin nila, kung mamatay sila, okay, yung next naman, sila mamatay, tapos basta ako, safe ako dito. So, ganun po yung pamamaraan ni Jacob. So, having completed this task, Jacob finds himself alone. Mag-isa na lang po siya along the Jabbok stream. Basahin po natin ang Genesis 32, 22 to 29. Ayan. Verse 24 na po tayo. So Jacob was left alone. Mag-isa na lang siya. Nasolo siya ng Panginoon. No? Makikita po natin dito ang isang karanasan na nagpabago sa buhay niya. Makita po natin dito na talagang naranasan niya yung totoong pagpapala dahil naengkwentro po niya ang Panginoon. Alam niyo po ang tawag dito, sa hinaba-haba man ng katigasan ng ulo at pagsuway. Di ba? May ilang taon, no? At pagsuway sa Diyos, may araw ka rin. Di ba? Di ba? Amen? So, hindi pwedeng wala. Actually po, tayong lahat, na corner lang din tayo ng Panginoon, di ba? Yung may araw din tayo na talagang, kakatagpuin tayo ng Panginoon para mabago yung mga buhay natin. Ang sabi po dito, so Jacob was left alone. Mag-isa na lang po siya. And a man wrestled with him till daybreak. Ang man po dito, ang title po nito actually is Jacob wrestles with God. So ang man dito ay theophany po ito, visible manifestation of God, God in physical form. Okay? Sa ibang translation po, angel ang ginamit nila. So sige, gamitin na lang natin ng angel or God. Yan. Okay.
So a man came and wrestled with him. Na-imagine niyo po ba, mag-isa si Jacob, hindi ko po alam kung anong ginagawa niya, pero mag-isa na lang siya. Tapos biglang merong sumunggab sa kanya. Sinunggaban siya ng isang lalaki, ng anghel, no? And si Jacob po didn't wrestle with the man wrestled with him. Ang Diyos po ang may agenda sa kanya. Okay? So ang ginawa niya, sekat na po kayong gabon. Tapos, syempre, ano po ba yung ginagawa pag nagre-wrestling? Nagpagulong-gulong siguro sila. Talagang, pawis na pawis sila. Pagod na pagod si Jacob. No? Talagang, siguro po binubuhat nila. Tapos, binabagsak nila sa lupa. I don't know, pero talagang intense po yung labanan. Nakakasunod po ba tayo? Di ba? So, sabi doon, hanggang daybreak, ibig sabihin, hanggang pong kinabukasan na, madaling araw na, ilang oras yon? Siguro po 1 oras pa lang, talagang hapong-hapo ka na, di ba? Pawis na pawis ka na. Pero makikita po natin dito yung determination to hang in there, no, ni Jacob, na hindi siya, ang tigas ni Jacob, no? Talagang hindi siya papatalo. Parang sino ba to? Hindi ako papatalo dito, no? Na-realize ko lang po, bakit kaya lumaban pa kaya si Jacob, no? Hindi po pwedeng, wait lang po, sino po kayo? Bakit po kayo nanunugod? Di ba? Bakit lumaban na lang siya ng lumaban, tapos hindi man niya alam kung anong purpose ng tao? Di ba? So, alright, nagtuloy-tuloy po ang kanilang match. And then, sabi po sa next verse, when the man saw that he would not win the match. Okay. Again, si God po ito, di ba? Ano po bang ibig sabihin nito na when God saw that he would not win the match? Ibig sabihin po ba nito natatalo si God? Hindi. Sa mata po ni Jacob, parang nananalo siya. No? Habang tumatagal yung laban, parang nakakaya-kayanan ni Jacob. Siguro po at this point, baka nakayakap na lang yung anghel sa kanya. No? Tapos si Jacob, siguro talagang binibigay niya kasi yung best niya. Hindi siya into. Sa isip siguro niya, nangihina na siya. Mananalo na ako dito. Yun ang tingin niya. Pero sino po naniniwala that the Lord could have taken Jacob down at any moment? No? Yung parang, isang pitik lang tayo kay Lord. Di po ba? Isang pitik lang tayo kay Lord, mawawala lahat ng lakas natin. Di po ba? Pero, alam ko po makaka-relate yung mga tatay at lolo dito. Di ba? Sa lahat ng mga tatay at lolo nakikipag-wrestling po sa inyong mga toddlers. Pag ba nakipag-wrestling kayo sa kanila, binibigay nyo po yung 100% nyo? Hindi, kasi talagang kawawa sila. Di ba? Ano pong ginagawa nyo? Tama ba nagpapatalo kayo? Tama na, hindi na kaya ni Lolo. Suko na, nanalo ka na. Di ba nagpapatalo kayo, ganon? Bakit? Kasi gusto mo lang makita kung gaano siya kalakas. At gusto mo lang makita kung gaano niya kagustong manalo. Di po ba? Amen? So imagine working so hard. Imagine Jacob working so hard. Talagang binibigay niya yung best niya. And feeling po niya, he's getting the best of his opponent. Feeling niya na nanalo siya until finally, the man turns the tide in an instant. Reverse. No? Isang iglap. Jacob must have felt very defeated. Ganito po kasi yung kwento ng buhay niya, di ba? Akala niya nananalo siya hanggang sa isang araw. Dumating ang Panginoon at pinakita sa kanya na kaya niyang baligtarin ang buhay ni Jacob. Kaya niyang talunin minsanan si Jacob. Alam niyo po kung gaano ka-powerful si Lord o ang angel na nandito, no? Sabi po sa next verse, he touched the socket of Jacob's hip. Napansin niyo po yon? He touched. He didn't hit his thigh. Di po niya hinit, no? He just tapped. He touched. Siguro po habang nakayakap siyang ganyan, pinipigilan niya, no? Siguro, tinapik niya lang dito. Hinawakan lang po niya dun sa pinakamalakas na buto ng ating katawan. But, a simple touch, can dislocate a bone. Ang nangyari po, nung hinawakan niya ito, siguro sabi niya, tama na. Sto na. No? Tama na sa sariling lakas ang pinapairal mo. Amen? Nung tinouch po niya, nalinsad ang buto at napilay po si Jacob. Okay? It was here that God broke the stubbornness of Jacob. It was here that God got Jacob back on track. It was here that God had to break him physically, but it would change him spiritually. It made him physically weak, but it also made him spiritually strong. Ito po ang naging dahilan para manumbalik siya sa Panginoon. Sometimes, the blessing is the limp. Minsan po, yung pagpapala, yung pilay. Yung inalaw na pilay
no, sa atin ng Panginoon kasi doon pa lang tayo mag-uumpisa magdepende sa Kanya. Jacob was still limping decades later. Actually po, he was limping for the rest of his life. Buong buhay niya, umiika-ika na lang siya. Buong buhay po niya, napilay siya. And I believe po, every time he walked with that limp, he remembered that I don't trust in myself anymore. I trust in God. Amen? Reminder po sa kanya yon na hindi na siya nagdedepende sa kanyang sarili. Nagdedepende siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, let me go for the dawn is breaking. Sabi niya, I will not let you go until you bless me. Ito pong si Jacob, walang-wala na. No? Tapos pilay pa siya. Wala na talaga siya masandalan. Wala na yung mga ari-arian niya. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanila. Patay na ba yung mga mag-anak niya. No? Kay Lord na lang siya pwede mag-rely. And Jacob would not release his grip. And alam niyo po, pilay na, hindi pa rin bumitaw. Sabi niya, ito pong grip na to, hindi na grip of violence. Hindi na siya nakikipaglaban. It was a grip of need and dependence. Nagdedepende, suko na siya. Ang tanong ng Panginoon sa kanya, what is your name? Tinanong po siya, anong pangalan niya? Sa tingin niyo kaya, aamin si Jacob? Aamin po ba siya na mandarambong siya? Aamin po ba kaya siya na manluloko siya? Marami siyang inapakang tao, marami siyang minamnipulate. Amin kaya siya? Kasi po the first time na tinanong yan sa kanya, ng tatay niya, nagpretend po siya ng ibang tao siya. Amen? Umamin siya, sabi po niya, I am Jacob. Pumalik lahat. No, ng lahat ng nagawa niya kasi nasa pangalan niya kung ano po yung kwento ng buhay niya. I believe po it's only when we confess, the ugliness within us that God begins the work of transformation. Kapag dumating tayo dun sa punto na nagpapakumbaba tayo, kung gaano tayo kaliit, kahina, kung wala ang Panginoon, dun po nag-uumpisa ang pagbabago at totoong pagpapala sa mga buhay natin. Alam niyo po, binago ng Panginoon ang buhay niya sa pamamagitan ng pagbabago ng pangalan niya. Your name shall no longer be Jacob. Hindi ka na manloloko, sabi ng Panginoon, but Israel. Pinangalan po sa kanya ang pinakamatinding lesson o learning niya sa buhay. Alam niyo po yung ibig sabihin ng Israel? God rules. Hindi ikaw ang nagro-rule, si Lord. Amen? Amen? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. I believe po, despite of your past, failures, and weaknesses, God wants to bless your life. Amen? Gusto ni Lord pagpalain ng mga buhay natin. Kung magdedepende lang tayo sa Kanya, God will change your story. Amen? And turn things around for your good. Amen? And lastly po, in our weakness, lahat meron tayo niyan, no? In our weakness, God's grace and power are displayed. Amen? Sino po dito ang gustong makita mo yung grasya at kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa iyong buhay? Amen? We are a people who are so used to showing our strength. Tayo po yung mga tao na ang word nga pong ginagamit ng Gen Z dyan, flex, di ba? Fine-flex natin yung strength natin. Kaya kapag mukha tayong weak dito, hindi natin yan ipopost sa social media. Kapag may pimple ka, buti na lang may filter, di ba? Ayaw natin ng weakness, okay? But as sons and daughters of God, let's remember that we do not have to think or function like the world. We can rejoice in our weaknesses because that's where God's power can flow. Again po, now we can rejoice. Pwede ba yun? May tao bang masaya sa limitations niya? May tao bang masaya sa weaknesses niya? Ito po, si Paul sa 2 Corinthians 12:10. Sabi niya, that's why I take pleasure. I celebrate. I am glad in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Pag tayo po'y mahina, yung kalakasan po ni Lord ang sumasa atin. Amen? How many of you are really glad and celebrating your weaknesses and limitations? Amen? Yung struggling ka financially, pero nakakapit ka sa grasya ng Panginoon, alam mo, makakaranas ka ng miracle provision. Amen. Yung single ka, ang tagal-tagal mo ng single, hindi po madali maging single, lalo na pag medyo tumatanda ka na, di ba? Pero alam mo, itatawid ka ng grasya ng Panginoon, at saka hindi naman papatalo si Lord sa'yo. Kaya abang-abang ka lang, di ba? Amen. Yung may anak ka na lihis ng landas, pero hindi mo kaya ligtas. Di ba? Pero praise God, sa grasya at kapangyarihan ng Panginoon, walang mahirap sa Kanya. Amen? Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, na-reveal
kay Paul ang lalim ng significance po ng weaknesses niya. Basahin po natin sa 2 Corinthians 7-10. Sabi po dito, because of the extravagance of those revelations, tindi ng paggamit sa kanya ng Panginoon, and so I wouldn't get a big head, I was given the gift of a handicap. Tinawag po niyang gift, no, yung weakness niya, to keep me in constant touch with my limitations. Satan's angel did his best to get me down. Kinokondem siya, dinidiscourage siya, tinataniman siya ng takot. What he in fact did was push me to my knees. No danger then of walking around high and mighty. At first, I didn't think of it as a gift and begged God to remove it. 3 times I did that. And then He told me, my grace is enough. It's all you need, sabi ng Panginoon. My strength comes into its own in your weakness. Once I heard that, I was glad to let it happen. I quit focusing on the handicap and began appreciating the gift. It was a case of Christ's strength moving in on my weakness. Now I take limitations in stride and with good cheer. These limitations that cut me down to size, abuse, accidents, opposition, bad breaks, I just let Christ take over. And so the weaker I get, the stronger I become. Alam niyo po bakit niya natawag na gift? Kasi itong bagay na to, ito yung nagtutulak sa kanya para lalo manalangin kesa dati. Itong bagay nito, ito yung nagtutulak sa niya para lalo magtiwala sa Panginoon kesa dati. Itong bagay nito, lalo nagtutulak sa niya para lalong hanapin si Lord, para lalong mahalin ng Panginoon. Kaya po ito gift. Amen? And God's strength is made perfect in our weaknesses. Makikita po ang lakas, ang kapangyarihan ng Panginoon sa mga kahinaan po natin. Amen? Human weakness is not an obstacle. Hindi po ito hadlang dun sa purposes ng Panginoon. No? Mahina ako dito, hadlang na to sa paggamit ng Panginoon sa akin. Hindi po. It's an opportunity for His power to be revealed. Sa totoo lang po, itong weaknesses natin, platform po yan from which His power is displayed. Sa tuwing tayo mahina, walang ibang makikita kundi yung grasya at yung kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa atin. So as we acknowledge our weakness and dependence on God, alam niyo po ba na pinoposition natin noon ang ating mga sarili to receive grace, strength, provision, power, allowing His Holy Spirit to accomplish what we cannot. Amen? Weakness is not what you and I should be afraid of. Hindi po kahinaan ang dapat nating katakutan. We should fear our delusion of strength. Ang dapat nating katakutan is yung feeling natin, kaya natin. Baka feeling natin malakas na tayo. Baka feeling natin tayo yung gumagalaw. Bakit maganda nangyayari. Amen? May we be like Paul, content in our weaknesses, knowing that when we are weak, He is strong. Amen? Sa totoo lang po, pinalaya na si Paul, no? Pinalaya na siya ng gospel. Ganito po yung nagagawa ng gospel. Pinapalaya tayo dun sa need natin to be omnicompetent. Yung need natin to be impressive. Yung need natin to look good and to prove something. He's an apostle of grace who boasted in his weaknesses that Jesus might be the hero of his life. Amen? Sana po walang ibang naitatas sa mga buhay natin, kundi si Jesus lang. No? Kalakasan niya, kabutihan niya, katapatan niya sa mga buhay natin. Amen? Because God's power flows in our weak areas, we should celebrate. Praise God. We should celebrate the areas where we are weak. Amen? Let's acknowledge that we cannot navigate life. We cannot navigate trials. We cannot navigate ministry on our own. Let's admit our need for God. Sana po ma-realize natin yung lalim ng pangangailangan natin sa Panginoon ngayong oras na to. And let's move from self-dependence to God-dependence. You don't have to be strong with God. Hindi mo kailangan magmukhang malakas sa Panginoon. No? You don't have to pretend you're something. You don't have to prove anything. Just come as you are. Weak, limited, imperfect. That's who you are. That's who we are. Amen? Acknowledging your neediness is the gateway to your intimacy with Jesus. Alam niyo po, walang ibang magpapalalim sa relasyon natin, sa intimacy natin sa Panginoon, kundi yung pag-acknowledge kung gaano natin siya kakailangan sa mga buhay natin. Lord, you are my hope. You are my peace. You are my strength. I am sick and I cannot heal myself. I am weak, I'm tired, and I cannot strengthen myself. Lord, I don't know where to start. Lord, I don't know what to do. Amen? You have to learn how to be needy with Jesus. Amen? At ang pangako po ng Panginoon, His grace really is sufficient for you.
His power works best in weakness. Ang makikita mo, ang kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa iyong buhay at ang walang ibang maitataas kundi ang Panginoon lamang. Amen? Praise God! Praise God! Sige po, tatayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Lord, you are calling us from independence to Him dependence. Patawarin niyo po kami sa mga panahon, Panginoon, na pinangunahan ka namin, panahon na di kami sumandal sa'yo. Patawarin mo kami sa mga panahon, Panginoon, na sariling lakas ang pinairal namin, talino. Lord, humingi po kami ng kapatawaran. At ngayong oras na to, ina-acknowledge po namin na, Lord, kailangan namin kayo sa mga buhay namin. Hindi po namin kaya magpatuloy, mabuhay, tumayo, Panginoon, kung wala ka sa mga buhay namin, Panginoon. Lord, nakadepende po ang aming buhay, ang aming paghinga, at lahat ng aming gagawin sa inyo lamang, Lord God. Kaya ngayong oras na to, Lord, sumasandal kami sa'yo. Nagdedepende kami sa'yo. Wala kaming ibang gusto kundi yung grasya mo at kapangyarihan mo, Panginoon, ang kumilos sa aming buhay at sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon. We give you praise, we give you glory. Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Christ alone, I place my trust. Find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po sa pagbuhos mo ng iyong mayamang biyaya sa oras na to. Lord, para lang po kami mga batang maliliit, Panginoon, na walang magagawa kung wala ka, aming Diyos, Ama. Nakadepende po kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po na kailanman, alam ko hindi mo kami pababayaan, Lord God. Ikaw ang Diyos makapangyarihan na may hawak sa aming mga buhay, Panginoon. Pinagkakatiwalaan ka namin. Lord, sinasamba. At sa'yo lang kami umaasa at nagdedepende, Panginoon. Ngayong oras pong ito, gusto ko pong samantalayin ng pagkakataon na anyayahan ang lahat ng wala pa pong personal na relasyon sa Panginoon. Hindi mo kaya mag-isa, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, hindi mo kayang makawala sa buhay ng makasalanan on your own strength. Kailangan mo ang Panginoon. At ang magandang balita, ang lahat ng hindi mo kayang gawin, tinapos na niya. Ang lahat ng hindi mo kayang magawa, tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala kang ibang kailangan gawin ngayon kundi tanggapin siya. Pagkatiwalaan lahat ng tinapos niya para sa'yo at tatanggap ka na lang. Tatanggap ka na lang. If you are that person ready to surrender everything to the Lord and receive Him as your Lord and Savior, just pray this simple prayer with us with all your heart. Sabihin niyo lang po, Dear Lord Jesus, lumalapit po ako sa inyo. Papakumbaba, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako at bigyan ng bagong buhay. Mula sa araw pong ito, sinusuko ko po ang buong buhay ko sa iyo at tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos at personal na tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Mamahalin ko po kayo. Paglilingkuran ko po kayo at susunod po ako sa inyo sa pangalan ni Jesus at lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Thank you, Lord.
Wow, praise God for His Word. Alam ko na nangusap si Lord sa atin ngayong araw na ito at I pray that all of us finds our purpose kung bakit natin na-encounter ang Word today. So we'd like to hear from you. Ano yung mga nag-highlight or favorite part niyo during the celebration? I-type niyo sa comment section. I-send niyo sa amin So mag-type ka ngayon ng iyong favorite part or highlight from the Word. If you'd like to give, here are a few ways on how you can send your offering. The bank details are flashed on your screen. The QR codes are there via GCash or PayMaya. Thank you so much for joining us tonight. We can't wait to share with you the Word again next week and join us again for the next broadcast of His Life TV. Lift your hands po and just say, I receive. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you and give you peace. The Lord bless your hearts. The Lord bless your families and your loved ones. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all God's people say amen and amen. God bless you, church.